Ang aking pamilya. Mahal ko si ama. Mahal ko si ina. Ganon din si ate at si kuya. Ang aming pamilya ay laging masaya sapagkat kami ay sama-sama sa tuwing na tuwing. Mga bata, handa na ba kayong magsalin ng mga salita mula sa wikang Filipino patungo sa wikang Ingles? Tara, sabayan niyo ako. Pamilya, family. Magulang, parents. Tatay, father. Nanay, mother. Anak, child. Kapatid, sibling. Kapatid na babae, sister. Kapatid na lalaki, brother. Kambal, twins. Sanggol, baby. Ate, big sister. Kuya, big brother. Bunso, younger sibling or younger brother or younger sister. Pinsan, cousin. Tito, uncle. Tita, aunt. Lolo't lola, grandparents. Lolo, grandfather. Lola, grandmother. Ikaw naman ang bumigkas. It's your turn.
Makapaglaro. Makapaglaro, aking karapatan. Bilang isang bata, ako ay nasisiyahan. Kung may laruan, aking iingatan. Mga kalaro ko, aking igagalang. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may mag-ina na nakatira sa isang liblib at malayong pook. Sapagkat maagang naulila sa ama si Pina, pinalaki siya ng kanyang inang si Aling Sobel na sunod sa layaw. Ang katwiran nito ay bata pa naman ang kanyang anak at matututo rin kapag ito'y nagdalaga na. Ngunit nagkamali siya. Lumaking tamad si Pina at sa tuwing inuutusan niya, nangangatwiran itong pagod sa paglalaro. Sapagkat hindi niya mautusan ng anak, si Aling Sobel na lamang ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Si Pina naman ay wala nang ibang ginawa kundi maglaro, kumain at matulog. Dahil mahal niya ang anak, ay pinabayaan na lamang ito ni Aling Sobel. Isang araw, nagkasakit si Aling Sobel. Dahil hindi siya makabangon, inutusan niya ang kaniyang anak. Pina, lutuan mo nga ako ng lugaw, anak. Sumunod naman si Pina. Isinalang niya ang lugaw, ngunit napabayaan niya ito dahil sa kalalaro. Gayunpaman, inihain pa rin ito ni Pina. Hindi na nagreklamo si Aling Sobel sapagkat kahit papaano ay nautusan naman niya ang kanyang anak. Sa wakas, gumaling na si Aling Sobel. Itong si Pina, kumikilos na din sa bahay. Ikinatuwa ito ni Aling Sobel. Minsan, nang magluto na si Pina, tinawag niya ang kanyang ina. Inay, nasaan po ang posporo? Hindi ko po makita. Nasa gilid ng kalan, sagot naman ni Aling Sobel. Sa sumunod na araw, nagtanong muli si Pina sa kanyang ina kung nasaan ang posporo. Hindi niya daw ito makita kahit nakailang hanap na siya. Aba, itong si Pina, naglalaro lang pala at hindi talaga naghahanap. Hindi na nakatiis pa si Aling Sobel at pinagsabihan ang anak. Pina, paano mo makikita ang hinahanap mo kung naglalaro ka naman imbes na naghahanap? Minsan ay umiral na naman ang katamaran ni Pina. Lahat na lang ng bagay ay hindi niya makita. Inay, nasaan po ang sandok? Ang palayok po. Ang kutsara natin. Hindi ko po makita. Nainis si Aling Sobel sa katatanong ng anak at pasigaw niyang nawika, Naku, Pina, naway magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang mga hinahanap mo. Biglang tumahimik si Pina sa sinabi ng kanyang ina at padabog na lumabas ng bahay. Gabi na nang mapansin ni Aling Sobel na tahimik ang bahay. Nakailang tawag siya kay Pina, ngunit hindi ito sumasagot. Nagluto na lamang siya ng pagkain habang hinihintay na umuwi ang anak. Ngunit walang Pina na umuwi. Nagtanong-tanong si Aling Sobel sa kapitbahay kung may nakapansin kay Pina, ngunit ni isa sa kanila ay walang nakakita dito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap, ngunit wala pa din siyang makitang Pina. Malungkot na umuwi si Aling Sobel. Inisip na lamang niya na nagtatampo lamang ang anak at ito'y uuwi din. Makaraan ang ilang araw ay hindi pa din umuwi si Pina. Lungkot na lungkot si Aling Sobel. Madalas siyang nakadungaw sa bintana at umaasa sa pagbabalik ng kanyang anak. Minsay naisip niya na baka kulang ang kanyang pag-aaruga kay Pina kaya ito umalis. Ngunit mas masidhi ang kanyang hangarin na bumalik ang kanyang anak sa piling niya kaya isinantabi niya ang ideyang ito.
Hanggang isang araw, habang nagwawalis si Aling Sobel sa kanilang bakuran, ay napansin nito ang isang tumutubong halaman. Noon lamang niya ito nakita. Dahil likas siyang maaruga, diniligan niya ito araw-araw hanggang ito ay magkaroon ng bunga. Kakaiba ang hitsura ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Nalungkot siya nang maalala niya ang huling sinabi niya sa anak. Nagkatotoo nga ito. Napaiyak na lamang siya at inisip na ang halamang iyon ay ang kanyang anak na si Pina. Bilang pag-alala kay Pina, inilagaan niya itong mabuti at pinadami. Tinawag niya itong Pina. Sa kalaunan, ito ay tinawag na Pinya. Aral. Hangad ng bawat magulang na tayong mga anak ay hindi mahirapan, kaya't bilang ganti ay ipakita ang ating paggalang at kasipagan. Suriing mabuti ang mga bagay-bagay. Ika nga, sa paghahanap, gamitin ang mata at huwag ang bibig. Mga payo ng ating magulang ay laging sundin at huwag maging suwail.